So, hello po sa inyo mga boxing fans at mga members po ng aming community. Pati na din yung mga masugid nating mga pasikretong fan, yung Kangkong Nation dyan mga kaibigan. Nice lang pong natin i-congratulate mga kaibigan si The Monster Naoya Inoue ng Japan. Because he will be fighting Paul Butler this coming December 13. And siguro mga 80 to 90%, although we're not discounting itong si Paul Butler, but we already knew that there's a high possibility that Naoya Inoue will come out victorious sa laban po na iyan. And he will be the first Asian to do it, diba? Na maging undisputed world champion. At SB, ano kayata? Makahapon kayata eh. Hindi kayata maka-Pilipino. Alam nyo mga kaibigan, kapag totoo kang boxing fan, diba? Regardless of the nationality, bigyan mong credit yung tao sa husay, sa galing niya sa larangan ng boxing. Hindi dahil sa kung saan siyang bansa nagmula, hindi dahil kung kababayan mo ba siya, magiging bias ka sa kanya. And kapag hindi mo siya kababayan, magiging prejudice ka. Hindi po ganun. Hindi po ganun. You should give credit to this boxer dahil deserve niya pong bigyan ng credit mga kaibigan. Ngayon, ang tanong dyan, sayang talaga. Sana itong former WBO World Champion na nakagawa niyan. Kasi, although Champ Nonito Donaire ay 2 beses natalo si Inoue, na 2 beses natalo ni Inoue. Pero past prime na kasi si Champ Nonito Donaire. Ang posible sanang gumawa nun ay itong ang former WBO Champion. Yun nga lang, napalibutan po ng mga maling tao. Napalibutan ng mga makasariling tao. They thought that they can make the fight without the help of these big promotions like MP, like TGB, and like PBC. So that's the reason why wala pong kinahantungan at ngayon po, yung ang term na kangkungan, yan na po ang kanilang kinalalagyan. Regardless if you can still fight in Asia o kung saan man parte ng mundo outside of the US, sabi nga ng mga boxing experts, nonsense na din. Because if you cannot fight sa US, ang US po, ang mecca ng boxing dito po sa buong mundo, especially dyan sa Las Vegas mga kaibigan, may hirapan ka na rin makipagsabayan dun sa mga nasa tuktok ng larangan ng boxing, dun sa mainstream boxing, diba? Pwede ka na lang lumaban for the sake of may panggastos ka, diba? Lalabang ka na lang para may mapakinabangan ka pa rin sa mga huling nalalabing panahon na pwede ka pang makalaban. Yes, but yung nasayang mong opportunity, hindi na po yun maibabalik pa. And kung dati napakasigla ng competition sa bantamweight division, we need to accept the fact na ngayon po mga kaibigan, it's only Naoya Inoue na lamang. Diba? No contest na. Champ Nonito Donaire has his chance. Twice actually. Actually, mas nagawa niyang mas ganda yung laban, mas competitive nung una. Pero nung pangalawang laban na nila, mas nasa prime na si Naoya Inoue, mas tumanda naman si Champ Nonito Donaire, kaya ganun po ang nangyari. But Naoya Inoue deserves all the credit kung ano pong nagagawa niya ngayon at gagawin pa. Mabuhay ka, Naoya Inoue. Mula sa mga totoong boxing fan, mga hindi mga bias, congratulations Naoya Inoue, you deserve it kasi napakadisiplinado mo. Hard worker ka, magaling kang makisama, magalang ka sa iyong mga promoters, mga handlers, walang problema sa iyo. Kapag ganyan ang ugali mo, nothing can stop you. Sky is the limit. Nakita nyo naman, itong Naoya Inoue, bihirang magpo-post lang, picture pa. Galang sa kanyang mga promoter, hindi ka nagkaroon ng or nakakita ng issue na sinagot-sagot niya o binastos sa kung sino man sa team niya, mga promoter niya. Hindi po laging ina-update ang mga whereabouts niya sa social media. Hindi laging, di ba, bukas na libro ang kanyang buhay sa publiko. And kung gusto mo talagang magtagumpay sa larangan ito, dapat gayahin, hindi naman gayahin, kundi gawin mong ehemplo ang isang Naoya Inoue. Ngayon, yung mga iba dyan, kung i-discredit nyo si Naoya Inoue, sasabihin yung turtle, takot, ay mga kaibigan, lumang tugtugin na po yan. The former WBO champ, meron na po siyang mga opportunity na dapat grinab na niya, pero they opted to choose their own path
para po sana dito sa mga laban na to na hindi po sila nakapag-isip ng tama, pinabayaan nila ang mag-lead sa kanila ay mga walang experience sa boxing. Kaya marami pong nanghihinayang, and then pero ganun po talaga sa mundo po ng boxing. Meron po talaga mga sad stories na kagaya niya na mga nagkaroon ng attitude, ng away ng mga promoters, at hindi po nagtagumpay sa mundo ng boxing. Let this be a lesson sa mga susunod na henerasyon ng mga boksingero na kung gusto mong magtagumpay ang iyong karera sa boxing, balikan mo ang story ng taong ito para magkaroon ka ng giya kung ano yung mga hindi mo dapat gawin upang ikaw ay talagang magtagumpay sa larangan ng boxing. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Silver Voice TV. Nagugulat.